nagkasunduan ang magkakabarkadang ito. Bawal magmura sa grupo nila. Ito bayad ko. May sukli pa akong 23. Piso kay Michelle. Sino pa? Ako! Wait. Napansin ko po kasi na naging habit po nila magmura kasi po hindi po sila taga Baguio. So, sabi ko po sa kanila na parang, uy, pag nagmura kayo, magbabayad tayo para pag gusto nating gumala, may panggastos tayo. So what are the different conditions by which you can say that an action is amoral? Lack of knowledge. Nasa unang taon sila ng kursong Education, major in English sa University of Baguio. They don't know the difference between what is right and what zeroing in on action. Si Kiara ang naglilista at nangongolekta ng multa. May piso ni Andrea. Sino pa? Piso ang bayad kada mura. Hala! Sino yan? Yung isa po namin, since po naging habit niya, siya po yung pinakamaraming nasabing mura. Tapos, pero yung majority po sa amin, binabantayan na po namin yung mga bibig namin. Magbibigay kasi ka ako yung magkano ng tres. Ako din, magbabayad. Si Krisa, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57. Oo, siya nakakarami. Sabi ko lang. Siya talaga nyo. Iipunin daw ng magkakaibigan ang perang malilikom para magamit sa huling araw ng klase. Oo. Bank account. So, for 3 days po nakabuo na po kami ng 117 pesos. Bukod sa nakapag-iipon, tinuturuan din daw sila nito ng disiplina. Sino ba sa inyo pinakamaraming mura? Nakatulong po siya na, syempre po para po, pagtanda po namin, mawawala po yung habit na nagmumura kami. Lalo po sa course namin na education po kami, syempre po, kapag magtuturo po kami, ang pangit naman po na magmumura ka. Sa Baguio City, bawal magmura sa mga eskwelahan. Nakakatulong po siya na maturuan po yung mga kabataan ngayon na bantayan po yung mga sinasabi nila, lalo na po na pag may expose na bata, ganun, baka gayahin po nung batang yun. Sa Anti-Profanity Ordinance na ipinatutupad sa Baguio City mula noong 2018, ipinagbabawal ang pagmumura sa mga paaralan, computer shop, arcades, coffee shop, restaurant at iba pang pampublikong lugar na madalas pinupuntahan ng mga estudyante. Sinabi ko sa mga staff ko na pupunta sila actually mag-survey or mag-observe, particularly in the schools, computer shops, and some other business establishment. Pero ano ang resulta ng nakita nila? So nakita nila na yung mga profane languages ay karamihan sa mga estudyante, parang normal lang ba sa kanila. So I thought of this ordinance na siguro maganda rin itong gawing ordinance para naman meron pagbasihan ang mga tao na hindi lang basta-basta sasabihin ang mga profane language na yan. Layon daw ng ordinansa na mapanatili ang mabuting asal sa mga kabataan. Itong ordinansang ito napag-isipan natin na ipasa sa City Council para naman ma-observe natin ang ating moral values. And yun na rin yung customs and traditions natin na talagang Filipino is hindi naman talaga yung open and close na magaling magmura. So we have, kung maririnig natin yun, di ba napakasakit, it reflects your personality. Mahigpit itong ipinatutupad sa University of the Cordilleras Grade School and Junior High School Department. Lahat ng mga estudyante ay
sinasabihan namin ng anti-profanity city ordinance na bawal magsalita ng pabastos, ng pabalang, no swearing, no cursing. Alam ng mga bata iyon. Actually, meron kami ritong mga maliliit lang naman na reminders sa bata. Ito yung anti-profanity ordinance approved already. And then this one, just to remind them lang, yung mga bata. And then there are also other posts sa mga strategic places. Pinagsasabihan daw ng mga guro ang mga batang nagmumura. Marinig mo lang ang bata na mag-curse, magsalita ng masama along the corridor. We have to call the attention right away. But not in public dahil mahihiya ang estudyante. Kung sakaling pumalya na ang bata, then we might be thinking of giving suspension. But before giving the suspension, gaya ng sinabi ko, i-coach mo yung bata. Ano ba ang dapat igalaw pag ikaw ay nasa eskwelahan? Sang-ayon dito ang mga bata. Yes po, kasi I know na marami po talagang people of the Philippines na nagmumura po. So, if we create these laws, ma-prevent and to be able na in the manner of magiging much more influential and magiging mabait pa po kami and be aware of this. Sa tingin ko po okay po kasi unang-una parang kinokorek niya yung moral conduct ng isang tao. Tapos pangalawa, ba't ka naman magmumura, di ba? Yung pagkakaroon ng ganitong sa Baguio, ang anti-profanity, nakakabuti ito sa bawat isa para hindi sila nagiging rebelde sa mga tao or hindi sila nagiging masama sa mga tao. Isa sa mga paaralan sa Baguio ang United Church of Christ in the Philippines Baguio Educational Center. Natakot ako po, hindi gusto ko pumunta sa hell po kasi sobrang takot po dyan. Merong internal pain po, hindi ka na mamatay. Parang na-burn na yung flesh mo. It's melting off po, marami po. Meron po kaming rules. Tsaka po pag nag-bad word ka po, sure po magagalit si teacher. Tinuturuan, kinakausap, minsan pinagsasabihan, and laging sinasabi, don't say bad words to everyone. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Nakalimutan ko, mamamatay na pala si Jesus. Bago pa kasi lumabas yung ordinansa ay practice na dito sa school na ilayo ang mga bata pagdating sa pagsasalita ng hindi maganda, iiwas sila na hindi gumamit ng mga masasakit na salita sa mga kaklase, sa mga nakatatanda, sa mga guro, maging mga magulang. Nung dumating yung ordinansa, parang lumakas lang lalo yung yung pagpapatunay natin na dapat nating ginagawa ito sa mga paaralan natin. Walang parusa o multa sa sino mang lalabag. Our parents, of our elders. Pero dapat daw pagsabihan ang bata at ipatawag ang magulang kung kailangan. Posible ring masuspend o mapatalsik sa eskwela ang bata. Depende sa desisyon ng eskwelahan. Kung sa computer shop, sa arcades or business establishment, kukunin nila yung atensyon ng taong nagmumura. And then, or kung hindi nila talaga ma-prevent yun, sabihan na lang nila na lumabas, or kaya kung sa computer shop, mga estudyante, uwi na lang sila. Likas daw sa tao ang pagmumura. Again, hindi lang naman Pinoy yung mga nagmumura, di ba? I mean, pag makikita mo rin sa ibang kultura, Amerika, nagmumura rin sila, China, lahat ng lengguwahe, I think, meron silang profane words. But siguro tingnan natin sa Pilipinas kasi medyo nagiging socially acceptable yung pagmumura, kaya mas maraming nagmumura. Kasi yung mga ibang leaders natin, sila mismo ay publicly nagmumura sila. Para sa mga residente ng Baguio City, mabuting gabay ito para sa mga bata. So, isa itong paraan din para disiplinahin yung pananalita
ng mga tao. Nang sa gayon, kung meron man silang gustong sabihin na negatibo, hindi nila idadaan sa pagmumura o yung galit nila ay hindi nila ilalabas sa pagmumura. So again, it's a legitimate way to discipline people.